The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight, ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nakakita ng kakaibang mga detalye sa kanyang kinuhang litrato, kung saan may mga kababalaghan na nangyari sa mga nakunan sa kanilang class picture. Ako po si Bea, isang graduating student sa isang maliit na paaralan. Mahilig akong kumuha ng litrato simula nung bata pa ako, kaya naman nabilhan ako ng aking mga magulang ng isang mumurahing kamera. Di ko inaasahan na mababago nito ang aking buhay. Isa ako sa mga nag-volunteer para mangolekta ng mga litrato para sa aming yearbook. Dahil ako ang kilalang may kamera, ay ako na ang naatasang kumuha ng mga class pictures na ilalagay sa yearbook namin. Isang araw ay kinunan ko ng litrato ang aming section. Maayos ang aking kuha sa aming klase, ngunit napansin kong may isa sa amin na hindi nakangiti. Si Gigi ang babaeng may mahabang buhok na laging nakatakip sa kanyang muka at halos hindi nagsasalita. Ito ang dahilan kung bakit siya ang tampulan ng mga pang-aasar. Sa normal na araw ay mababait naman ang aking mga kaklase. Ngunit may mga pagkakataon na sumusobra ang pang-aasar nila kay Gigi. Kaya naman laking gulat namin nang biglang pumasok ang advisor namin na si Miss Morales na may dalang nakakapagtakang balita. Halata sa mukha ni Miss Morales ang pag-aalala nang inanunsyo niyang hindi na makakapasok pa si Gigi. Na ospital lang daw ito, ngunit masama ang mga tingin niya sa mga kaklasikong laging nangaasar kay Gigi. Naisip namin na baka dahil sa kanila kaya hindi na ito pumasok. Lagi kasi siyang pinagtutulungan dahil sa kanyang pagiging tahimik. Inaasar din siyang kinakausap ang kanyang sarili at gumuguhit ng mga nakakatakot na imahe. Ang araw bago mag-anunsyo si Miss Morales ay natagpo ang umiiyak sa banyo si Gigi at basang-basa ng tubig. Pinatawag ang tatlong pasimuno ng pambubuli sa kanya na sina Andrea, Sherry at Isha. Kilala silang mga reyna-reynahan sa aming high school at hindi na kami nagtaka nang lumabas sila sa office ni Miss Morales na nakangiti at tumatawa pa. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang aming mga klase, ngunit halatang marami na ang umiiwas sa tatlong mga babaeng napagalitan. Malaking issue ang nangyari kay Gigi dahil graduating na kami at ilang linggo na lang ay magmamarcha na. Kumalat ang chismis na nagtangka daw itong magpakamatay dahil sa pambubuli ng tatlo. Naging tahimik at tila natauhan na sila dahil bumait na sila sa aming lahat. Iniiwasan na silang tatlo, ngunit may biglang isang balita na nagpabago sa aming lahat. Nabalita ang nasunog daw ang bahay nila Andrea at siya lang ang hindi nakaligtas. Gulat na gulat ang aming buong paaralan at nagluksa sa trahedyang nangyari sa kanya. Sa kasagsagan ng pagkumpleto ng mga litrato, ay may napansin akong nagbago sa aming class picture. Tila ba may pulang ilaw na dumungi sa bandang mukha ni Andrea na mistulang may apoy sa harapan nito. Kinilabutan ako sa aking nakita at naisip kong ibahagi sa aking mga kaklase. Iilan sa amin ang natakot dahil sa kakaibang pagkakataon ng pagsulpot nito. May iilang nagsabi na baka naging dumilang ito dahil nakorap ang aking kamera.
Baka daw nadungisan lang ang lente ko at hindi napansin ng ilaw. Hinayaan ko na lang ito at naisip na ipaprint muna ang aking kopya para ilagay sa aming bulletin board. Kinabukasan ay nagpatawag ng meeting ang aming advisor para daw ipagdasal ang kaluluwa ni Andrea pati ang paggaling ni Gigi sa ospital. Maya-maya ay nagulat kaming lahat dahil tumakbo papalabas si Sherry at tila umiiyak ito. Sinundan ng iilan sa amin si Sherry sa banyo at isa ako sa sumama. Ipiniliwanag nito na nag-guilty siya sa nangyari kay Gigi. Naisip niyang kinarma na si Andrea at siya ang susunod. Nakausap pa daw kasi niya si Andrea at sinabing balak nitong humingi ng tawad kay Gigi sa ospital. Halata ang pagbabago ng ugali ni Sherry at Isha, lalo na nung mamatay si Andrea. Naging tahimik na sila at tila hindi na gaanong nagsasalita. Iilan sa amin ang kinakaibigan na sila, ngunit sila na mismo ang ayaw maging malapit sa amin. Hindi raw kasi sila karapat-dapat na mapatawad agad sa kanilang mga naging kasalanan. Sinabihan namin sila na si Gigi ang tanging makakapagbigay ng kapatawaran sa kanila. Isang gabi ay nayanig na naman ang aming mundo dahil sa isang balita. Natagpuan daw na patay si Sherry at tila nasagasaan ito. Gumasgas daw ang mukha nito sa sahig at nabalatan ang kanyang muka. Lahat kami ay nagulat dahil sa biglang pangyayari. Lalong naging chismis na baka pinakulam ni Gigi ang mga nang api sa kanya. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang nakasagasa dito, ngunit walang nakakita sa nangyari. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay nagprint na ako ng kopya ng class picture namin. Tumindig ang balahibo ko nang makitang may nagbago sa imahe ni Sherry. Naging malabo at blurry ang mukha ni Sherry na tila ba nabura ito. Hindi maalis sa isip ko na ganun mismo ang pagkakalarawan sa aksidenteng nangyari kay Sherry. Nang ibahagi ko ulit ito sa aking mga kaklase, ay bigla na lang humagulgol si Isha. Natatakot na daw siya para sa kanyang sarili at humingi ng tulong sa akin dahil konektado ang mga nangyayari sa kanila sa aking litrato. Nang i-check ko ang imahe sa laptop, ay corrupted na ito. Naisip kong i-check sa mismong camera at kinilabutan ako. Tila ba napugutan si Isha sa litrato dahil nawawala ang kanyang buong ulo. Iyak ito ng iyak at nag-aalala kaming mga magkakaklase. Maya-maya ay dumating si Miss Morales at nanahimik muna kami. Mas nagulat kami sa kanyang inanunsyo sa aming klase. Nakalabas na daw ng ospital si Gigi at gumaling na siya sa kanyang naging operasyon sa appendicitis. Nawala ang chismis na nagpakamatay ito at napaisip kami kung si Gigi ba talaga ang punot dulo ng mga nangyari. Biglang pinawisan si Isha at sinabing magkukwento siya pag-uwi. Nagpagabi kami at sinabi ni Isha na kilala na daw niya ang tunay na salarin. Ipinilawanag niya ang mga nangyari nung araw na umiiyak si Gigi sa banyo. Bago daw sila ipatawag ni Miss Morales, ay dumaan muna sila sa likod ng school at may nakita silang hindi dapat nilang makita. Nahuli nilang may kalaguyo si Miss Morales na asawa ng isa sa mga guro. Ginamit daw nila itong panakot kay Miss Morales para hindi sila mapatawan ng parusa at sinabihan sila nito na pagsisisihan nila ang ginawa nila. Ang akala nila ay tungkol kay Gigi iyon.
Nagulantang kami sa inilahad ni Isha. Hindi namin inaasahan na magagawa iyon ni Miss Morales at higit sa lahat na siya pala ang tunay na may malaking sama ng loob sa kanilang tatlo. Agad naming pinayuhan si Isha na humingi ng tulong sa isang albularyo. Ayon sa nakuha niyang mangtatawas, si Miss Morales nga daw ang di umano ang nagpasumpa sa kanila. Dinasalan niya si Isha para hindi sundan ng sumpa at agad na nilahad ni Isha sa prinsipal ang nangyaring pagbabanta ni Miss Morales sa kanilang tatlo. Bigla na lang hindi pumasok si Miss Morales sa natitirang mga araw ng pasukan bago kami magmarcha ng graduation. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa din siya ng mga pamilya ng mga namatay. Ilang taon na ang lumipas nang mangyari ang aking kwento. Ngunit hindi ko makakalimutan ang naging trahedya at misteryo na nangyari sa aming batch. Nagtataka pa din ako kung paano lahat ng mga nangyari ay nalutas dahil sa tulong ng misteryoso naming class picture.